Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y dadako sa pangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo po ay nakakarinig at nakapanood ng mga balita sa ating pong bansang Pilipinas, naroon pa rin yung mainit na usapin na simula noon hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito naresolba. At kahit sa ating sariling bansa, sa sariling ating na gobyerno, hindi ito kumbaga napag-uusapan at hindi pa napagkakasunduan ng maayos. Ito po yung issue sa pagkatalunan sa West Philippine Sea sa pagitan po ng ating bansa, Pilipinas at bansang China. At alam niyo po sa kamakailan nakapain ako ng pag-uusap ng ilang mga senador at ilang mga tao doon na kung saan ay ito pa rin yung kailang pinagdidiskusyonan. Pero ang ating po makikita po dito, maraming mga tao ang nagpapahayag ng kanilang opinyon o karanungan sa issue na ito. Marami nga sabi na dapat may ginagawa tayong aksyon o na tila nag-trigger na ang gawin ay talagang by force na ang gawin para ito ay maresolba sa pagitan ng bansang China at ng Pilipinas. Pero kung inyo makikita, hindi ito basta-bastang bagay na kapag tayo nagpadalos-dalos ay may resolba agad. Kailangan ito ng masusing pag-aaral at mga plano at may pag-usap. Kailangan ito ng talagang karunungan. Sapagkat kapag maling naging hakbang ang ginawa natin na Pilipinas, maaari itong magdulot ng malaking kaguluhan. Sa halip na ito'y maresolba, pwede pa itong mag-escalate sa mas masamang mga pangyayari. At alam niyo po, yan din po yung sitwasyon kahit sa loob ng iglesia. Kapag meron tayong mga karunungan na inaangkin pero nagdudulot ng ibang bunga, maaaring merong tayong pinanghahawakan na karunungan pero ang naibubunga nito sa halip na maka-edify ay mag-cause ng division. Kaya kung makikita, merong mga ganyang uri ng tawang akala natin karunungan pero sa nagiging bunga niya ay hindi pala at hindi po yan yung karunungan na buhat sa Diyos. Kaya po sa ating pagpapatuloy ng ating pong mensahe sa aklat ni Santiago, ating pong pagpapatuloy ang ating pag-aaral. Kaya inaanya ko po kayo buksan ang inyong pong mga Biblia sa Book of James, chapter 3, from verse 13 to verse 18. Aklat po ni Santiago, kabanatang 3, talatang 13 hanggang talatang 18. James 3, verse 13 to 18. At ganito po ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos. Wala po itong pagkakamali. Ito po ay sapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Verse 13, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaawaan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mga pait na panibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang naukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong panibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at mabuting bunga. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Verse 18, at ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagisigawa ng kapayapaan. Pagpalay po nawa ng Diyos ang pangaral ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli Panginoon, kayo po ay lumalapit, Panginoon, sa iyo. Kinikilala kayo, O Diyos, sa soberanong Diyos, mabuting Diyos, tapat na Diyos sa amin. Kaya nawa, Panginoon, sa pangaral ng iyong mga salita, nawa, O Diyos, pagkalooban niyo po patuloy kami ng inyong biyaya. Dahil, Panginoon, ako na mga ngaral, hindi pong nakita ang aking kahinaan. Ako, O Diyos, isa lamang sidlang na marupok, mahina,
Subalit, Panginoon, ang aming gawain ito, pag-aaral ng iyong salita, ito ay inyong salita. At mga Panginoon, gamitin niyo po ito para kay patuloy naming may tanghal at malawalhati. At gamitin niyo po ito para sa kapakanan ng paglago ng inyong iglesia. Kaya tulungan niyo po kami, nawang isang itong Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa. At nawa Panginoon, iwakas niyo po ang anumang gawa ng kaaway. Nawa Panginoon ay walang anumang maging hadlang upang ang aming mga pakinig at ang aming mga puso ay huwag magkaroon ng kapakumbabaang tanggapin ang iyong mga salita. Kaya't muli, O Diyos, sa iyo po namin tinitiwala ang aming pong pagsambang ito, ang pangaral ng salita. Alang-alang, Panginoon, sa inyong bugtong na anak ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nung nakaraang buwan po, tayo nagsimula sa chapter 3 ng Book of James, kung saan nabasa natin sa James 3, naroon na pambungad pa lamang na panalita ni Santiago, nagbigay na agad siya ng babala. Meron siyang ina-address dito na issue sa loob ng iglesia. Nagbigay siya ng babala sa kakayanan ng dila na magbunga ng malaking pinsala sa iglesia. Kaya sa atin ang ipag-aaral, una niyang tinukoy at inaddress, kinausap yung mga guro at mga nagtatangkang maging guro sapagkat sila yung may malaking epekto sa loob ng iglesia sapagkat sila ay naroon sa ministeryo ng pangaral at pagtuturo ng salita. Gayun din, hindi lamang sa mga guro, kundi ang issue din ng dila ay maaari ding para sa lahat ng mga manampalataya. Ganyan binibigyan ng emphasize at pagdidiin ni Santiago ang isyong ito. At kaya po sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa aklat na ito ng James chapter 3, dito po sa ating mga binasang talata sa verse 13 to verse 18, dito po ay tinutugunan ni Santiago ang pangunahing pinagmumulan ng panalita at maging ng pag-uugali. Patuloy niyang ina-address yung core issue. Patuloy niyang ina-address yung pinakapusong problema. At isa po doon, pangunahin, walang iba kundi ang karunungan. Yung nasa pusong pinanghahawakan natin, yung nasa pusong mga prinsipyo, mga motibasyon. Kaya tayo gumagamit ng panalita na kung saan nag-reflect sa ating mga buhay. Yun po yung i-addressin ngayon ni Pablo, ni Santiago, sorry. Kaya dito sa verse 13 pa lamang, ating pumabasa na nagsimula siya sa pamagitan muli ng pagtatanong sa kanila. Gumamit po si Santiago ng rhetorical question na kung saan sino ang marunong at matalino sa inyo, yun po yung kanyang pahayag. Yun po ay ginamit ni Santiago hindi upang manghikayat ng anumang pagmamataas o ipakitang siya yung marunong at naghahangad siya ng kadebate. Hindi po gano'n ang kanyang layunin. Kaya siya nagtatanong. Hindi din po siya nagtatanong dahil sa hindi niya alam yung kalagayan at dahil sa hindi niya alam na merong hindi marunong sa iglesia doon, hindi yun ang kanyang kadahilanan. Kundi siya po ay nagtatanong sa kanila upang suriin nila ang kanilang mga sarili. Upang suriin nila ang kanilang pinanghahawakang karunungan. Upang suriin nila at magkaroon sila ng katanungan. Yung bang aking pinanghahawakan, yung bang aking buhay ay naaayon sa salita ng Diyos, naaayon sa Diyos. Gusto niya silang mag-isip. Gusto nilang i-evaluate ang kanilang mga sarili. Ipinapakita po ni Santiago sa kanila ang kahalagahan ng totoong karunungan na buhat sa Diyos. Na ito po ay naipapakita sa kung papaano mamuhay ang isang manampalataya. Pinapakita ni Santiago na kung talagang ating pinanghahawakan at meron tayong totoong karunungan na buhat sa Diyos, yun ay nakikita sa uri ng pamumuhay. Makikita sa buhay ng isang Kristiyano kung ang taglay niyang karunungan ay buhat sa Diyos o buhat lamang sa sarili. At ipinakita po sa atin ni Santiago sa teksto na ating nabasa sa pamagitan ng pagbibigay diin sa naibubuhat sa ating buhay ng ating taglay na karunungan. Na kung ito'y mula sa ibaba, sa ating sarili, sa kapaluan, sa pride, magbubunga lamang ito ng kaguluhan. Subalit kung ito'y buhat sa itaas,
buwas sa Diyos, merong dapat na kapakumbabaan. Meron dapat humility na nagbubunga naman ng kapayapaan. Na ating makikita na yun talaga yung buhat sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung inyong makikita, meron din po ditong ina-address sa dalawang uri ng karunungan ni Santiago na maaaring maging sitwasyon din hanggang sa kasalukuyan ng iglesia. Kaya po yung simpleng mensahe na gusto ko pong ipangaral ngayong umagay ito, na ang tunay na karunungan ay nakikita sa buhay na may kapakumbabaan at hindi kapaluan. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa buhay na may kapakumbabaan, hindi sa kapaluan. At yun po yung maliwanag na sinasabi ni Santiago dito. Nung siya nagsimula pa lamang sa pagtatanong, kanyang ipinahayag. Sino ang marunong sa inyo? Ipakita niya sa kanyang uri ng pamuhay. Subalit kung yung kanyang buhay hindi naaayon sa salita ng Diyos, hindi yun ganoon. Yun ay buhat sa ibaba. Subalit kung ito'y buhat sa itaas, merong kapakumbabaan. Ate Patang. Kung yun po ay buhat sa itaas, merong mangyayaring kapakumbabaan at yan po ay magresulta ng kapayapaan, ng kaayusan. Kaya po sa dalawang bagay natin titingnan diyan, yan po yung ating iisahin. Yung karunungan mula sa ibaba at yung karunungan mula sa itaas. At hindi po mo tingnan, ano ba yung tinutukoy ni Santiago na karunungan na nagmumula lamang sa ibaba, which is hindi mula sa Diyos, mula sa sarili, sa mundo, sa kaaway. Yan po yung kanyang ina-address sa mga paunang mga talata sa verse 13 to 16. At upang ating pong maunawaan ang talatang ito, kailangan nating balikan yung daloy ng panalita ni Santiago sa chapter 3, kung saan ating tingnan sa verse 1 to verse 12, naroon yung kanyang pagbabala sa mga guro, sa kakayanan ng dila. And then sa verse 13 to 18, dito naman, inilalantad niya yung ugat ng maling panalita, maling paggamit ng dila, which is yun nga po yung uri ng karunungan sa puso. Alam niyo po, noong panahon ni Santiago, hindi po doon pangunahing problema ang kakulangan sa karunungan. Hindi yun yung issue sa church noon na kanya ina-address. Hindi yung dahil kulang yung kailang karunungan, kundi ang ina-address doon ni Santiago, yung maling uri ng karunungan. Yung hindi talaga karunungan, hindi talaga buhat sa Diyos. Kaya nga sinabi niya, sino yung marunong at matalino sa inyo? Gusto niyang mapukaw ang kanilang atensyon, mapukaw ang kanilang mga sarili. Hindi po ito simpleng inquiry. Ito ay challenge sa kanila. Ito ay hamon upang suriin ang kanilang sarili. Noong first century po, at tulad ngayon, kaya ito patuloy na ina-address ni Santiago dahil merong mga taong naghahangad na maging guro, maging leader, kagaya ng ating binanggit nung last month. Merong mga taong naghahangad na manguna sa iglesia ng pabasta-basta. Sapagkat sa context po ng Jews, sa kontekstong Hudyo, ang pagiging leader o ang pagiging marunong, sa pagiging leader ka nun, tatagurian ka na meron kang angking karunungan. Yung pagiging marunong po doon, kapag ka naging leader ka, tatagurian kang marunong, siya po ay merong kasamang otoridad at impluensya. Kaya talagang sa pantaong pa, nahahangarin mo siya. At yun yung hinahangad ng mga gustong pumasok sa pangunguna. Bakit yung ina-address sa Santiago? Kahit sabi niya, ipakita niya sa pamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Pag-idiin po niya na ang karunungan ay hindi pinatutunayan sa ganda ng pangungusap, sa pagiging maraming argumento, maraming ipinapahayag na salita buhat sa Biblia. Hindi yun ang papatunay ng totoong karunungan, kundi kung paano tayo namumuhay. Kung paano yung salitang ating pinanghahawakan ay nakikita sa ating buhay.
At ganito po ang naging panalita ni Santiago sa kanila. Sapagkat sa loob noon ng iglesia, hindi ito yung nangyayari. Yes, may inaangkin silang karunungan, pero iba yung nagiging buhay nila. Kinokontradict nila yung kanilang ipinapahayag. Kaya sabi sa ni Santiago, mayroong mapait na panibugho at makasariling ambisyon. So yun po yung nangyayari. Yung pong salitang ginamit po dito para sa ambisyon, selfish ambition, siya po ay, ang kahulugan ng salitang iyon ay nangangahulugan na nasa kontekstong pampolitika. Ibig sabihin, alam niyo sa politika, ang mga kandidato usually gumagamit sila ng anumang kaparaanan, any means para iangat ang kanilang sarili. Ano mang kaparaanan 'yan? Maaaring na sa kampanya, advertisement o kaya ng propaganda. Lahat ginagawa nila para i-highlight at makita yung kanilang sarili. Yan po yung mismong ginamit ni Santiago ng word. Dahil yun yung nangyayari sa loob ng iglesia. Yes, naroon sila na pinapanghawakan nila yung karunungan, na meron silang kaalaman sa Biblia, sa salita ng Diyos, pero iba yung kanilang motibasyon. Meron silang mapait na panibugho at meron silang makasariling ambisyon, which is contradiction sa salita ng Diyos. At yun po yung nangyayari noon. Kaya ito yung ina-address ni Santiago. Ibig sabihin, merong nagiging kompetisyon sa loob ng iglesia. Merong nangyayaring inggit sa impluensya. At merong nag-aangkin or merong may lihim na paganais na mangibabaw. So, yan po yung sitwasyon noon. At hanggang sa kalukuyan, maaari po yung maging kalagayan ng iglesia. Kaya ang paalala ni Santiago, kung ganyan yung nangyayari sa inyo, huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi dapat ganyan. Yun yung kinokontra ang pawang katotohanan ng salita ng Diyos, yung pinaka-basic na katotohanan ng ebanghelyo. Hindi yun dapat na maging bunga. Kinokontra nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya naman kapag ang puso ay puno ng ganitong motibasyon, ang pag-aangkin ng karunungan ay tila nagiging isang reliyosong kasinungalingan lamang. Walang anumang pakinabang. Hindi ito tunay na karunungan buhat sa ating Panginoon. Bagkus, makikita natin ito ay maling karunungan. Pinapahayag po ito ni Santiago sa 3 pag-alarawan. Dahil hindi ito buhat sa Diyos, ano ito kung magkagayon? Ito po ay earthly. Makamundo, ang sabi niya, ibig sabihin, ang karunungan ito ay nakabase at katulad ng mundo. Naroon na gustong sarili ang may angat. Gusto ng pagkilala. Which is, yun yung kanilang ina-apply sa loob ng iglesia. Hindi dapat yon. Kasi kung talagang salita ng Diyos ang kanilang karunungan, dapat salita ng Diyos ang makikita sa kanilang buhay. Yung espiritu ng ebanghelyo. Pero hindi ganyan nangyayari. Sabi ni Santiago, earthly. Yung mga prinsipyo at pag-uugali ng mundo ang nagiging pag-uugali nila. Which is din po yung babala ni Apostol Juan sa 1 John 2 verse 16. Huwag kayong umayon sa libutan. And then secondly, yung ganong uri ng karunungan ay unspiritual. Ibig sabihin, hindi ito ang bunga ng Espiritu. Hindi ito yung panguha ng Espiritu sa buhay ng mga nanampalataya. Ito'y ayon sa laman, sa ating natural na pag-uugali na may bahid ng kasalanan. And lastly, sabi niya, maging ito ay demonic. Sa dyablo. Madiing panalita para ipakita na kung ito hindi mula sa Diyos, ito ay sa dyablo. Ibig sabihin, sumasalamin sa kapaluan ng kaaway. Ito yung na-adapt nila. Alam natin, ito yung nangyari kay Lucifer, kay Satanas. Na bagaman siya nagkaroon na ng mataas sa posisyon bilang arkanghel ng Diyos, pero nung dumating sa kanyang buhay yung pagkakataon na mas gusto pa niyang umangat at maging Diyos din. Kahit ang naging bunga noon ay kaguluhan.
paghahati. Nakapag-impluwensya pa, nakapagdala pa siya ng ibang mga anghel at ito'y nagresulta sa kanyang pagbagsak. Yan yung makikita simula noon pa man hanggang sa kasalukuyan, kapag kakapaluan ang naging motibasyon sa mga ginagawa, ito'y palaging magbubunga ng paghahati at pagbagsak, kaguluhan. Kaya nga sabi ni Santiago sa verse 16, kung saan may panibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. So kanya yung makikita yung pinaka-fountain na kasalanan, yung pride. Yun palagi ang pinaka-motibasyon na naging resulta pa sa ibang mga kasalanan. Kahit ibig sabihin, ang pinapahiwatig ni Santiago ngayon, kapag ang naging tagapanguna, mga leader ng iglesia noon o tagapagturo ay mayroong makasariling ambisyon at kahit sa mga miyembro, kapag ang mga miyembro ay mayroong lihim na inggit, ang iglesia ay nagiging lugar ng tensyon imbes na lugar ng paglago ng mananampalataya. Magiging magulo ang iglesia kapag ang nagpatakbong motibasyon dito sa mga nangunguna at sa mga nagiging miyembro ay mga prinsipyo ng mundo. Ayon sa laman at maging ayon sa dyablo. Hindi yun ang totoong karanungan buhat sa Diyos. Sabi po ni John Calvin, translate ko lang po sa Tagalog, sabi niya, walang mas mapanirang kaaway ng pagkakaisa ng iglesia kaysa sa ambisyon na nagkukubli sa anyo ng kabanalan. Napakalinaw ng sinabi niya, which is ito yung talaga yung nangyayari. Walang mas mapanirang kaaway sa pagkakaisa ng iglesia kaya sa ambisyon na nagkukubli sa anyo ng kabanalan. Kaya doon po dapat tayo maging maingat. Suriin natin ang ating mga puso. Yung bang aking pinangahawang karanungan, yes, maaaring meron tayong kaalaman sa salita ng Diyos, pero ano yung motibasyon sa lahat ng ating ginagawa? Ano yung nagiging impact nito sa iglesia, sa iyong relasyon, sa iyong kapwa mananampalataya? At doon natin makikita kung talagang ating karanungan ay buhat sa ibaba o buhat sa itaas. Ano yung naidudulot ito sa iyo? At ano naidudulot niyan sa iglesia, sa iyong kapwa mananampalataya at sa iyong kapwa tao? At yung point po dito na nais kong ibigay sa inyo ito, na ang karunungang nakasentro sa sarili ay laging magbubunga ng kaguluhan kahit ito ay may anyo ng kabanalan. Kapag palagi yung ating mga prinsipyo sa ating puso, yung karunungang ating pinangahawakan, kapag ang ating palaging naging basihan, pundasyon, ay nakasentro sa ating mga sarili, self-centeredness, lagi ay magbubunga ng kaguluhan. Kahit yan pa ay merong anyo or nagkukubli sa anyo ng kabanalan. Isipin niyo po ang isang bahay, isang malaking bahay na itinayo. Maganda ang pintura sa labas, pero hindi alam na may-ari, merong anay sa loob. Dahil yari sa kahoy, sa paglipas ng panahon, hindi na aakalain na ito ay mahuna. Sapagkat sa panlabas na itsura, napakaganda. Napaka-kisig, parang matibay dahil ng pintura niya sa panlabas, pero dahil may anay sa loob, maaari siyang magmukhang maayos, mukhang matatag, mukhang pangmatagalan, pero unti-unting guguho. Darating na lang yung araw na ito'y mawawasak at biglaang itong babagsak. Alam niyo po, ganyan ang iglesia. Ganyan larawan ng iglesia na puno ng makasariling ambisyon. Kapag yun ang ating naging motibasyon, pwede tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa. Pero kung ang motibasyon natin ay pansariling ambisyon, darating ang araw na tayo ay babagsak at magkakaroon ng mga conflict, mga kaguluhan. Yun palagi yung pinaka-issue. At dapat tayong tandaan na ang karunungang ito na mula sa ibaba, ito ay napaka-kontradiksyon at pinakakabaligtaran ng krus ng ating Panginoong Jesucristo.
kung saan ito'y paalala sa atin para huwag tayong babagsak sa ganitong uri ng motibasyon. Ito'y kabaliktaran ng krus ni Kristo. Kung ating makikita sa pasulat ni Pablo sa Philippians 2 verse 6 to 8, patungkol sa Panginoong Hesukristo, ating nakita doon yung dapat na maging motibasyon natin. Si Kristo, meron siyang karapatang mangibabaw, ngunit siya'y nagpakababa. Siya'y nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus, which makikita natin na yun yung totoong karunungan. Ang karunungan mula sa iba ay nagsasabing, itaas mo ang iyong sarili. Ipakita mo ito sa iba. Ikaw dapat ang ma-recognize. Pero ang krus ni Kristo, ito yung nagsasabing, ipako mo. Itanggi mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang iyong krus. Tingnan mo si Kristo. Yung dapat na palagi nating maging motibasyon sa lahat ng uri ng karunungan na ating tinataglay sa ating mismong buhay. Upang di tayo mahulog sa ganitong uri ng karunungan na buhat sa ibaba. Walang anumang pakinabang, bagkus kaguluhan ang maaaring maibunga. Ano po, nung 17th century sa bansang England, maraming iglesia ang nahati. Siguro yung isipin, bakit kaya ito nahati? Karaniwang ating maiisip ay dahil ng maling doktrina na meron nakapasok, which is tama iyon, na yun yung pangunahin na naging cause ng division. Pero yung nangyari ito sa 7th century sa England, na maraming iglesia ang nahati, hindi dahil sa maling doktrina, kundi dahil sa personal na ambisyon at kapangyarihan. Na kahit tama ang kanilang pinanghahawakang doktrina dahil meron silang personal na agenda, nagkaroon po ng division. At kahit sa panahon ng Reformation, maraming mga leader na ginamit ang katotohanan upang itanyag ang kanilang sariling pangalan. Pero si John Calvin, tinatanggihan niya yung ganoong uri ng motibasyon. Sinabi niya, bilang pagtugon sa nangyayaring pagkakawatak-watak noon ng iglesia dahil ng mga makasariling mga dahilan, ang tugon ni John Calvin, hindi ako tinawag ng Diyos upang itayo ang aking kaharian, kundi ang kaharian ni Kristo. Yun po yung ating itanim sa ating mga isip at puso. Hindi tayo tinawag ng Diyos para itanyag ang ating sarili, ang ating anumang kaharian o accomplishments, kundi ang kaharian ni Kristo. Ang kasaysayan ng iglesia ay nagpapakita na kapag mas nagiging mahalaga ang ating sarili, ang reputasyon, kaya sa kabanalan, dumarating palagi ang division. At bilang implikasyon, ito yung sinasabi sa atin, maaaring maging tama ang ating doktrina, ngunit pwedeng maging mali ang ating espiritu sa paghawak ng ating doktrina. Maaaring maging aktibo tayo sa ministeryo, pero maaari tayong magkaroon ng maraming motibo. At maaaring magkaroon tayo ng kaalaman, huwag namang mangyari, subalit walang kabanalan. Hanggang isip lamang, pero wala sa buhay. At bilang babala sa ating nabasang teksto, ang mapait na panibugo sa loob ng iglesia, maaari ang magmukhang concern for truth, pero sa ilalim ito pala ay pride. Ang makasariling ambisyon ay maaaring magmukhang passion sa ministeryo, pero sa ilalim pa nito ay ang paghahangad ng papuri at pagkilala ng tao. Ito ang espiritu ng mundo. At minsan, ito yung pumapasok at nagiging espiritu ng iglesia. Kaya wag nawa itong mangyari. At bilang katanungan sa atin, sa bawat isa sa atin, ano ang karunungang tinataglay mo? Kung iyong titingnan ng iyong sarili at iyong susuriin, ano nga bang tinataglay kong karunungan? Anong naidudulot niyan sa iyo? Yan ba ay nagdudulot sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng humility, kagaya ni Kristo? Yan ba yung nagdudulot sa iglesia para maging matibay ang bawat isa?
o yan ay nagdudulot ng mga issue, conflict, ating suriin kung anong karunungan ng ating tinataglay. Maaaring may paghahangad ka sa katotohanan, subalit anong motibasyon mo para dito? Maaaring may ginagampanan kang ministeryo, subalit anong pinakadahilan ng paggampan mo dito? Maging sa mga nagtuturo. Kaya ka ba nagtuturo sa mga bata ay para makatanggap ka ng pagkilala ng iglesia? Para masabing meron kang ministeryo? Sa mga nangangaral, kaya ka ba nangangaral ng salita ng Diyos ay para makatanggap din ng pagkilala? O dahil ang ibang men ay nangangaral, ikaw lang hindi? Anong iyong motibasyon? Suriin mo ang iyong puso. Ang ginagawa mo ba ay para sa kalatian ni Kristo o para sa sarili mong pangalan? Kaya't bilang hamon, palagi kang tumanggi sa iyong sarili. At tingnan mo ang krus ni Kristo. Walang ibang metodolohiya para ito yung pagtagumpayan. Palagi nating balikan ang mensahe ng Ebanghelyo, ang krus ng ating Panginoong Kristo kung saan tayo tinawag. Na palaging nanawagan ito na ating i-deny ang ating mga sarili at tingnan yung mensahe ng krus ng ating Panginoong Kristo. Alam niyo po, merong isang kilalang pastor noon sa kasaysayan ng iglesia na nagsimulang maglingkod para sa Ebanghelyo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang iglesia, unti-unti siyang defensive at competitive sa ibang pastor, sa ibang mga leader at mga ngaral. Ang dati kagalakan sa ministeryo ay napalitan ng insecurity. Kaya't sa huli ang nangyari, nagkaroon ng hidwaan sa kanyang mga elder. Hindi dahil sa maling doktrina, kundi dahil sa pride, sa makasariling dahilan. Subalit, sa biyaya ng Diyos, siya ay nagkaroon ng pagsisisi. Siya ay nagrepent. At sa kanyang pagsisisi, doon niya na-realize yung kanyang nagawa. Ang sabi niya, mas minahal ko pala ang aking reputasyon kaya sa kalatian ni Kristo. Ano yung ating minamahal? Really, ating mas minamahal ang ating sarili? O talagang minamahal natin ang kalatian ni Kristo? Yun yung nag-iisang motibasyon natin. Ang maitanghal lamang ay ating Panginoong Kristo. Pero kung yun ay lumalabo at yun ay atakloban sa ating paningin, titingin tayo sa ating sarili at yung gusto nating ma-highlight. Nawa hindi dapat na maging ganon sa ating mga manampalataya. Si Kristo ang pinakamahalaga sa atin. Siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng kalatian. At yun yung mag-aalis ng anumang karunungan mula sa ating mga sarili. Pangalawang bagay, matapos i-address ni Santiago yung karunungan buhat sa ibaba na hindi ito marapat sa mga manampalataya, kanya namang tinukoy at pinahayag alin yung karunungan buhat sa itaas. Yun yung kanyang sinabi sa verse 17 to 18. So matapos ilarawan yung kaguluhan na bunga ng ganoong karunungan, ipinapakita naman ngayon ni Santiago yung kanyang opposite o kabaligtaran. Sabi niya sa verse 17, ngunit hindi siya nagtapos sa ganong issue sa iglesia na walang pag-asa. Kanyang pinaya sa kanila, merong talagang karunungan buhat sa Diyos, ngunit may karunungan buhat sa itaas. Ang sabi niya, una sa lahat ay malinis, pure, dalisay. Ibig sabihin po dito, ito'y hango sa mismong karakter ng Diyos sa kanyang kabanalan. Ang kabanalan ang pinakapundasyon sa totoong karunungan. Diba ang sabi ng Biblia? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon nakaugat yung totoong karunungan. Ito'y malinis dahil ito'y nakaugat sa takot sa Diyos. Ang inuunad po dito ay yung kadalisayan ng ating puso.
Kung niyo mapapansin, ang inuna ni Santiago ay yung pagiging dalisay or malinis. Hindi niya inuna po dito yung kapayapaan. Hindi niya inuna po dito yung kompromiso. Ito yung mahalaga sa ating panahon kung saan mas madalas na sinasabi, talihin na lang natin ang kapayapaan. Huwag na yung karunungan. Hindi dapat na maging gayon. Ngunit ang kapayapaang walang katotohanan, hindi din po siya karunungan mula sa langit. At yun po yung dapat na maging una. Siya'y dalisay. Ang maging pinagkakaangkalahan ng karunungang iyan ay sa takot natin sa Panginoong Diyos. Dagdag pa ni Santiago, itong karunungang buhos sa itaas, ito ay mapayapa, banayad, madaling panaingan. Hindi po ito sumasagisag sa kahinaan, which is nagiging tingin ng mundo sa ating binamanga mananampalataya. Pag tayo naging mapayapa, banayad, maaaring maging tingin nila dito ay kahinaan, pero hindi ito kahinaan. Ito ay kokontrol at napapamahalaang kalakasan. Sapagkat ang ating pinakahalimbawa, walang iba ang ating Panginoong Yesus. Siya mismo ang ating halimbawa sa ganitong karunungan. Kung ating titingnan ang kanyang buhay, hindi niya hinahanap ang kanyang pansariling kapakanan, bagkus ng kapayapaan, ang pagiging banayad, ang pagiging madaling panaingan. Lahat ng ito ay nasa Panginoong Jesucristo. Gayunpaman sa kanyang buhay, ating makikita yung kadalisayan ng karunungan, hindi siya nagkompromiso sa kasalanan. Pagpapakita ng matuwid na balanse ng tunay na karunungan sa ating Panginoong Yesus. Dagdag niya, ito rin ay puspos ng awa at mabuting gawa. Ibig sabihin, hindi ito malupit, hindi ito mapanira, hindi ito doble kara na mukha. Ito'y totoo, ito'y tunay. At yan po ang totoong karunungan na kung saan kinatawan mismo ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nabuhay dito sa lupa. At yun dapat nating tingnan at maging motibasyon. At sa verse 18, naroon yung ani. Ang katwiran ay hindi basta sumisibol. Ito'y hinahasik sa kapayapaan. Ibig sabihin, ang kaparaanan ng pagpapakita ng karunungan ay napakahalaga. Ang tono ay mahalaga. At ang mahalaga din ay ang puso. Yun ang dalisay na karunungan. Merong kalinisan ng puso, ng kaparaanan. Katulad ng ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. At ang karunungang iyon ay palaging merong kapakumbabaan. At dahil merong kapakumbabaan, merong kapayapaan, merong katiwasayan, kabaliktaran ng karunungang buhat sa ibaba. Ang sabi nga po ni Richard Sibbes, where there is true wisdom, there is meekness. Kung saan daw mayroong tunay na karunungan, mayroong kapakumbabaan. Yun po yung totoo. Hindi sa kung marami ang taglay talagang karunungan mula sa salita ng Diyos o theological na mga nalaman, which is baliktad nga minsan. Sa pagdami ng ating nalamang doktrina, kaalaman, which is makikita natin ngayon kahit social media, hindi makita yung kapakumbabaan. At yun nakakalungkot ngayon na nangyayari. Sa maraming mga iglesia, daming mga naging pag-uusap patungkol sa iba't ibang mga klase ng doktrina. Covenant theology, theonomy, Dorean principle. Marami pang iba. Pero ano yung idudulot ito sa kanila? Hindi mas-sense kapakumbabaan. Hindi yung totoong karunungan. Ang totoong karunungan, kagaya ng Panginoong Jesucristo, merong kapakumbabaan. At yun ang ating palaging dapat tingnan. Maging sa ating sarili. Meron bang kapakumbabaan na nagiging epekto sa atin sa patuloy nating paglago sa pagkilala sa Panginoon? Ito ba'y sa patuloy na pagbaba ng tingin natin sa ating sarili?
Ang tunay na pagtaas ng pagtingin natin sa katotohanan ng Diyos ay sa patuloy na pagbaba ng tingin natin sa ating sarili. Meron palaging kapakumbabaan. Kahit yung pinakapunto po dito na nais kong i-edit sa inyo ay ito. Ang pusong nabago ng biyaya ay nagbubunga ng kapayapaan at katwiran sapagkat ang tunay na karunungan ay bunga ng binagong buhay. Kung tayo ay nabago na ang puso, dapat nakikita sa atin yan at dapat ating pinapalago. Tayo nagsisikap sa ating buhay. At ating pong magagawa yan. Sapagkat kung tayo totoong mananampalataya, tayo naging kaisa ni Kristo. At yung kanyang gawa ay inilapat sa atin ng Espiritu Santo. Makikita po dapat sa ating buhay yan. Kasi lahat ng mga bagay na yan ay perpektong nakikita sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Si Kristo, ayon sa Hebrews 4 verse 15, siya yung malinis. Si Kristo ayon sa Ephesians 2 verse 14, siya yung mapayapa, siya yung ating kapayapaan. Si Kristo ayon sa Mateo 11 verse 29, siya yung maamo. Si Kristo sa Luke 7 verse 13, siya yung puspos ng awa. Si Kristo sa 1 Peter 2:22, wala siyang anumang pagpapaimbabaw. Ganyan yung ating Panginoon. Yan po yung ating Panginoon na sinusunod. Kaya ating makikita ang karunungan buhat sa itaas. Hindi siya personality trait lamang. Or pagpapaundad lamang ng ating ugali. Hindi doon niya nakakamit. Ang karunungan buhat sa itaas, yan po ay bunga ng pagiging kaisa kay Kristo. Si Kristo ang pinakahalimbawa at yung kanyang gawa lamang ang ating kinikilala. Kahit maging katotohanan niyan sa ating buhay kung talagang tayo ay totoong naging kaisa ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 1:30, si Kristo ang ating karunungan. Bilang ilustrasyon po, naroon na nagdaang linggo sa Visayas and Mindanao, may dumaan bagyo doon. At alam natin, mapaminsala ang bagyo. But, ating makikita, sa isang puno, ang punong malalim yung ugat, hindi siya madaling matinag ng bagyo. Yun din po, ang taong nakaugat kay Kristo. Hindi siya reactive. Siya ay tahimik, subalit maatag, sapagkat nakaugat siya sa ating Panginoong Jesus. At yun po yung dapat nating ugaliin bilang mga mananampalataya. Kung niyo pong alam yung kasaysayan sa mga great awakening, revival noong 18th century, noong Great Awakening, si Jonathan Edwards, kaya natin po siya, kaya sangkapan siya ng Diyos, lalo na yung kanyang sermon, The Sinners at the Hand of an Angry God. At makikilala siya sa pagiging malalim sa doktrina. Pero higit pa doon, sa ating pagkakilala kay Jonathan Edwards, siya po ay kilala sa pagkakaroon ng mahinahong espiritu. Sapagkat na nangyari sa kanyang buhay, siya'y tinanggal sa kanyang iglesia mismo na pinagpapastoran dahil ng kontrobersiya patungkol sa hapag ng Panginoon. Pero sa kabila noon, hindi siya nangibagsik. Hindi niya pinangibabaw yung karunungan buhat sa kanyang sarili, kundi yung karunungan buhat sa Diyos. Kagaya ng Panginoong Yesus, siya natiling maamo. Yan ang karunungan mula sa itaas. How about tayo? Kapag dumarating yung mga problema, mga pagsubok sa ating buhay, ano yung ating naipapakitang karunungan? Yun ba'y kagaya ng karunungan ni Kristo o karunungan buhat sa ating sarili? Pag atin nakita yung buhay ni Jonathan Edwards, hindi ganoon ang kanyang tinaglay. At bilang implikasyon, ating makikita na ang tunay na revival ay hindi lamang sa dami ng tao pagdating sa konteksto ng iglesia. Hindi siya sa dami lamang ng tao, kundi ng pagbabago ng karakter.
Ang tunay na tagapanguna o leader ay hindi naghahanap ng posisyon, kundi ng kabanalan at kapakumbabaan. At ang tunay na iglesia ay makikilala hindi sa ingay. Ibig sabihin sa anumang ating mga ginagawa, kundi pangunahin sa bunga ng ating buhay. Hindi ko sinasabi na hindi tayo maging active sa ating mga ginagawa, pero gusto ko lang pong i-address. Kung meron tayong dapat na mas unahin, na suriin sa ating mga buhay, yung nagiging paglago. Yung nagiging paglapit natin sa ating Panginoong Hesus. Yung ating pagiging kawangis ni Kristo. Hindi lamang dapat hinahangad pagdami ng membro o bilang sa ating iglesia, kundi yung patuloy na paglago ng bawat isa. Walang saysay ang dumami. Hindi tayo lalago talaga sa Panginoon. Hindi talaga tayo lalago sa Panginoong Hesus. Kaya't bilang babala, at dapat natin tingnan ang ating mga sarili dito, ang buhay na markado ng tensyon ay ebidensya ng kakulangan ng tunay na karunungan buhat sa Diyos. Kung ating nakikita na kung ang tunay na karunungan ay nagdudulot ng kapakumbabaan, merong merong kapayapaan, sa konteksto ng iglesia, sa konteksto ng personal na buhay, ngayon masasabi natin na ang buhay na markado ng tensyon, conflict, ay ebidensya ng kakulangan ng tunay na karunungan buhat sa Diyos. Bakit? Ano ang naging testimonya natin? Ano ang naging patotoo natin? Bilang kaanib ng iglesia, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo. Ito ba ay markado ng tensyon? Ng issue? Conflict? Turuin natin ang ating karunungan. Ito ba'y karunungan ng Diyos? O karunungan buhat sa ating sarili? At bilang tanong, ating tanong sa ating mga sarili, ako ba ay mapagpayapa? O ako ba yung nagtitrigger ng tensyon? Mas kilala ba ako sa kapagan? O mas kilala ako sa pagiging critical lamang? Panguloy, nakikita ba sa aking karakter si Kristo na karunungan ng Diyos? Paano ka nakikilala? Kung ikaw ay isang anak at ikaw ay isang mananampalataya, nakikita ba ng iyong mga magulang yung karunungan buhat sa itaas? Nakikita ba ng iyong kapatid yung kaamuan kagaya ng Panginoong Yesus? Na ikaw yung mapagpayapa imbes na ikaw yung nagiging simula palagi ng gulo. Kung ikaw magulang at ikaw mananampalataya, ikaw ba yung nangunguna sa iyong sambahayan upang magkaroon ng kapayapaan? O imbes, ikaw ay naging dahilan ng kaguluhan? Kung ikaw'y asawang lalaki, nawawala mo bang iyong asawa? Merong kapayapaan. Meron palaging motibasyon na magkaroon ng katiwasayan. Mapatili ang bagay na iyon. O ikaw yung laging nagiging cause palagi ng conflict. Yun po'y pag-asuri sa ating mga buhay. Ano yung sa practical na aspeto? Ano yung nakikita sa atin ng mga taong nakapaligid sa iyo? At huwag nawang mangyari na kung tayo mananampalataya, ang maging patotoo natin, higit sa lahat sa mata ng mundo, ay tayo yung hindi mapagpayapa, tayo yung hindi maamo, hindi makakita si Kristo. Yun ay contradiction sa karunungan buhat sa Diyos. At ating pong suriin ang ating mga sarili at kung tayo nahuhulog sa ganitong bagay, lumapit tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng pag-amin ng ating kasalanan. At patuloy tayong umasa sa biyaya ng Diyos at ating patuloy tingnan ang Panginoong Kristo bilang ating motibasyon. Siya yung lamang nag-iisa na talagang nagawa ang bagay na ito. At bilang naging kaisa ni Kristo,
dapat sumusunod tayo sa Kanya. Kaya bilang hamon, huling hamon sa atin sa pangalawang punto, pagsikapan mo maging kawangis ni Kristo na siyang lubos na kumatawan sa tunay na karunungan. Ating pagsikapan, di lamang simpleng nasa isip lamang. Ating sikapin sa lahat ng praktikal na aspeto na patuloy tayo maging kawangis ni Kristo. Kailangan niya sa kanyang salita, patuloy na manalig sa ating Panginoong Diyos, may pag-communion sa Diyos, patuloy na kailangan at dumago sa kanyang ginawa para sa atin. Asamin na tayo mamuhay na maging kawangis niya sapagkat siya yung lubos na kumatawan sa totoong karunungan buhat sa ating Panginoong Diyos. Bilang konklusyon, ating nakita na mayroong dalawang uri ng karunungan sa loob ng puso mo ngayon. Either yan ay mula sa ibaba, na may kapaluan at maaaring magdala ng kaguluhan, o either yan ay mula sa itaas, na mayroong kapakumbabaan at mayroong pagdadala ng kapayapaan. But ito pa rin ang tanong, alin ang nakikita sa iyong buhay? At lumapit tayo patuloy sa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating karunungan, ang ating Panginoong Yesus. Siya yung ating kapayapaan. Siya ang kapayapaan ng Diyos. Siya ang patuloy na magbabago ng ating puso. At kung siya ang iyong lubos na pinapahalagahan sa iyong buhay, at kung talagang siya ang iyong Panginoon, ang iyong presensya ay magiging pagpapala at di kaguluhan sa mata ng tao at ng Diyos. Kaya yun po yung sikapin natin sa ating mga buhay. Ako nga ba ay may karunungan? At ang karunungan iyon, kung talagang ito'y totoo, ano yung nakikita sa atin, ng kapwa natin manampalataya at maging ng tao sa mundo. Kaya nawa, bilang mga manampalataya, hamon po ito sa atin. Lumago tayo patuloy ating sikapin. Gawin natin ang lahat ng mga kaparaanan upang maging kawangis tayo ni Kristo. Lumapit tayo sa Diyos. Maging kawangis tayo ng ating Panginoong Jesus. Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, muli, kayo po'y lumalapit, Panginoon, sa iyo at umaamin ng lahat ng aming mga pagkukulang bilang inyong mga anak. Dumarating, Panginoon, sa pagkakataon ng amin na ipapamuhay ay ang aming sarili. Ang aming sariling prinsipyo, ang aming sariling mga pamantayan. Subalit, sa aming karanasan, palagi po namin nakikita na hindi ito nagdadala ng tunay na kapayapaan, na kaayusan. Kaya nawa, Panginoon, patuloy niyo po kaming turuan at ituwid. Itama ang aming mga puso, ang motibasyon ng aming puso. Nawa palagi naming makita ang krus ng aming Panginoong Yesus. Ang Panginoong Kristo mismo na siyang ninyong karunungan. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Nawa ay naging hamon ang mensaheng ito sa bawat isa. At gayon din, Panginoon, pinapalangan din po namin ang aming po mga bisita. Marahil meron po silang karunungan na pinanghahawakan patungkol sa kanilang kaligtasan. Marahil kanilang iniisip na sa kanilang mabubuting gawa sila'y maligtas. Subalit ang karunungan ito ay magadala sa kanila sa kapahamakan. Merong daan na tila matuwid sa mata ng mga tao. Subalit ang dulo noon ay kapahamakan. Kaya nawa, Panginoon, suriin nila ang kanilang sarili. Nawa ay makita nila ang Panginoong Yesus na namatay para sa kanilang kasalanan. Nawa, Panginoon, kayo po ang magkaloob sa kanila ng totoong pagsisisi at panampalataya sa Panginoon. Sa amin po, bilang inyong mga anak ng iglesia, nawa patuloy kami magsuri sa aming mga sarili, maging aware kami sa motibasyon ng lahat ng aming mga ginagawa, ng lahat ng aming mga tiyataglay, at iwaksin namin ang anumang maling karunungan buhat sa aming sarili. At aming yakapin ang karunungan po ninyo, O Diyos, sa katauhan ng aming Panginoong Kristo.
Kaya muli, O Diyos, sa iyo po namin tinitiwala ang mga ito. Kaya nawa Panginoon magpala sa bawat isa. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bilang tugon po sa ating